nag-aanunsyo ng declaration ng official summer dito sa Pilipinas. So may mga napili na ba kayo na mga kanya-kanyang destinasyon ngayong summer? So isa dapat sa mga pipiliin ninyo itong El Nido, Palawan dahil dyan samahan niyo ako sa 3 araw ng aking paglilibot dito sa El Nido, Palawan. So tanong, magkano ang tansyang aabutin kapag ikaw ay magta-travel, especially kapag ikaw ay Pilipino? Dahil ito na ang seasonal na pagdagsa ng mga turista na kung saan galing sa iba't ibang bansa. So, aabangan nyo na at i-expect nyo na kung saan busy at maraming mga trabahong oportunidad na magbubukas sa ating mga lokal na mga Pilipino na kung saan na nakapase dito sa bayan ng El Nido, Palawan. Sinadya ko talaga magbiyahe mula Puerto Princesa to El Nido dahil alam ko ang magiging biyahe ko ay 5 oras mula sa capital ng Palawan, sa city nga. So, inyong makikita dyan, maaga kami dumating sa El Nido. Siyempre, nag-unat-unat muna ako at naglibot-libot. So, kinahaponan, naglalakad-lakad nga kami dyan. So, inyong makikita, diba? Dyan kami sa Las Cabañas. Yan ang perfect na talaga na view na kung saan makikita ninyo. Perfect manood dyan ng sunset na kung saan. Dahil makikita nyo dahil nagabaha na mga turista ngayon. Sobrang dami talaga nila ngayon. Dahil nga seasonal nga dito sa Palawan, expect nyo na marami na namang mga Filipina ang makahanap ng kanilang mga pag-ibig. Take note, pag pumunta kayo dito sa Las Cabañas, wala yan siyang entrance dyan na babayaran, ha? Kaya sa may mga nagsasabi na may entrance dyan, wala. Dahil open resort po yan, open for public, na kung saan dyan makikita niyo yung bundok na yan. Nandyan po, nagaganap ang nagte-trending na mga video na kung saan yung mga, kasi dami ng vlogger dito sa Palawan, makita mo dyan po yung zipline, napaka-famous po. Nakikita niyo yung DJ, diba? Ang cute! Fast forward tayo sa inyo, makikita dyan, nahilata na yung mga tao dyan, mga turista, ang dami nila. So harap-harap ng mga pwesto para manood at namin ang ganyang klaseng uri ng tanawin, which is manood ng sunset. Alam niyo, pansin ko talaga dito sa El Nido, Palawan, nagkakaubusan na talaga ng mga Pilipina talaga dito. Kasi nga halos lahat ng mga Pilipina dito sa El Nido nakapangasawa ng mga afam, kung hindi nagka-boyfriend, dinala ng mga afam sa ibang bansa. Dan, ginawa ng asawa nila. So sa inyo, kung gusto nyo pumasyal, gusto nyo makahanap ng afam, huwag na kayong magkatubiling pumunta dito sa El Nido, Palawan kasi number 1 yan pagdating sa tourist destination. So sa inyo makita, mga sweet lover dyan. Huwag ka pumunta dyan kapag ano ha, gusto mo magbaisa, makapag-isip-isip, kasi maraming couple, maingit ka lang. Ay, nakita nyo may fire. Ano ko na, munti ko na makalimutan. Bonfire pala ang tawag dyan. Ang ganda namin talaga. Oh, nag-reflect na talaga siya dyan. Oh, may nagpapalipad pa ng drone. At dahil patakip silim na at kumakalam na ang aming mga sigmura, syempre, order na kami na aming first dinner dito sa El Nido, Palawan dahil ito pa lang ang aming first day dito. So, ayan ang mga magarap namin dito. Syempre, hindi mo papahuli ang lola mo dahil may nabingwit tayo dyan, guys. So, sa inyo makikita, may piniplex na ang lola mo. Pero sa totoo lang, hanggang halik lang muna kami kasi bawal pa kasi conservative ako. Basta ang alam ko, yung pinanganak lang kahapon ang maniniwala sa sinabi ko. Nako. So, ayan, in our second day, nag-ikot-ikot na tayo at nag-rent na tayo ng scooter dyan. So, sa mga hindi nakakalam, sa mga local dyan, ang scooter ay nagkakahalaga lamang ng 500 pesos to 450 pesos local price sa loob ng 24 hours mo siyang rentahan. So dahil nga sikante namin, simula namin dito sa Leo Beach. Ang Leo Beach po ay free po yan at walang entrance. Sino mo nagsasabi na mahal ang El Nido? Naku, tabtabon kong baba nyo. Libre halos lang yung mga beach dito, mga ganyan open beach po, open for public, pero ang ganyan nakaganda yung mga kanya-kanyang pwesto na lang talaga. Kaya kami nga umupo nga kami dyan, libre lang, wala kami binayaran. So lingin sa inyong kaalaman, ang Leo Beach sa inyo makikita, dyan din located ang El Nido Airport na kung saan dyan sa ilalim na yan, tulay nila, yan ang trending na tulay na may mga nag-propose nga dyan sa mga video na nag-trending. So sa inyo makikita, ang ganda ng weather, kaya tag-init naman, diba? Huwag ka na magtataka kasi nga summertime na day. Ang kagandahan talaga sa ngayon sa El Nido kasi may mga big flight na siya na kung saan hindi nadadaan yung mga turista sa Puerto Princesa na kung saan bugbog yung katawan nila sa biyahe na 5 hours mula sa Puerto Princesa, pupunta sila ng El Nido 5 hours. So ngayon, meron na kayong direct pero pagkakaalam ko mahal lang siya. So pagkatapos nga namin sa Leo Beach, dadako naman tayo dito sa Nakpan Beach na kung saan makikita ninyo ang tubig din ay turquoise ang color niya. Hindi masyadong maturista ngayon kasi nga doon sa kabilang side o nasa island tour halos lahat ng mga turista ngayon. So sayang na makikita, kunti lang yung mga tao pero ang ganda, di ba?
Grabe, ang linaw. Tapos yung mga isda. Alam mo ba yung mga isda dyan? Sa sobrang linaw, makikita mo talaga yung mga isda. So, ang kwentong ito ay hindi haka-haka dahil ako mismo ang nakakita at taga dito ako sa Puerto Princesa, Palawan. So, ano na naman katanungan yan? Libre bang pumasok sa Nakpan Beach? Yes, libre po yan. Wala pong entrance na bababayaran. So, sa inyo makikita dyan. Kaya sa mga vlogger dyan, nawagan ako sa inyo, tigilan nyo na magkakapost yun. Sinasabi nyo, mahal daw ang El Nido, Palawan kapag gusto mo daw pumunta. Nako, tigilan nyo ako, oy. Ako ay taga Palawan mismo. Kaya alam ko. So nga, kung gusto nyo ng kwento ko, maniwala ba kayo sa hindi, lahat na nakikita nyo na yan, totoo yan. O siya, pag-usapan natin ng budget na yan. So, una-una, pag pumunta ka ng El Nido, kung ikaw naman ay hindi ka naman rich kid, diba? Sakto lang, yung tepong, hindi ka naman all day mag-stay dyan at magpalamig lang sa hotel, diba? So, piliin mo na yung mga tag 600 lang dyan, tag 500 na mga hotel dyan na meron naman kasi nga during daytime naman ikaw ay magtutor, hindi ka naman dyan mag-stay all day, diba? Matutulog ka sa gabi. Kung comfortable ka talaga, kung may budget ka, edi doon ka sa tag 1,000 plus, ayun. So kapag marunong ka magmotor, kung may mga kasama, jowa nyo, magrenta kayo ng motor, day. Kasi ang motor, mura lang dito. Meron, may 450 lang, 550 buong araw na yun, buong gabi. Bukas mo na ibalik ang motor. Pwede nga hindi mo na ibalik eh. So ngayon, sa island tour naman, ang local, mayroon dyan, may mga tour A, tour B, tour C, and tour D. So pipili ka ngayon kung anong pasok sa banga na budget mo, day. So ngayon, kung gusto mo talaga yung may mga activities, kasi katulad niyan, yung makikita mo, di ba, may sa kayak ako, nagbayad ako ng tag 150 lang yan dyan. So kapag wala kang partner, pag solo traveler ka, harap ka ng partner kasi dalawa kayo sa kayak, mabayaran nyo 300 kasi ang kayak, tag 150 kayo, ganon. So dahil nga usapang local yan, local price 1,300 to 1,500, meron na siyang kasamang lunch noon. So simula kayo ng alas 9 ng umaga, simula ang tour, tapos matatapos kayo alas 5 na ng gabi na, paggabi na, yung hapon na day. Sulit ni, kasi nga pagkatapos ng tour mo, lapyo na lahat, pagod na pagod, akala mo nakunan ka. Ang dami ko yan, kasi sa una ka lang excitement, di ba, kasi simula na ng tour, ang dami mong energy. Pag patapos na day, sabi ko kasi para kang nakunan ni. So balik na tayo doon sa mga pasok budget meal na yan, yung sinasabi ko kanina na tag 1,300, 1,500 na yan, sa local price ha. O ayan, ay 5 to 6 destination. Diba? Hindi ka naman magsisisi kasi worth it. Makikita nyo, malinaw ang tubig, day. Malinaw pa sa pagkatao mo. Malinaw pa sa pangarap mo. O ayan, pagod na ako mag-explain. Kung hindi ka magpati, bahala ka na. Magpauli ka sa inyo. Salamat kung umabot ka dito sa dulo ng video ko. Utang na loob ko pa sa'yo. Happy ka na.